totoo na. Thank you for sending your questions, and now we will answer it for you to know us better together! Unang tanong. Paano at kailan nag-start ang Light Group? Okay, nag-start siya noong 2016 ang life group namin. And una kong disciple is si Tana. So, nagsimula yun ng may campus ministry kami. And until now, sa grace ng Lord, hanggang ngayon nakakapag-life group kami. So, ayun, 2016 siya nag-start. Pangalawang tanong. Ano naman ang ginagawa sa light group? Usually, ang ginagawa namin, actually, work talaga siya. Tapos, parang group of friends lang. Then, mag-share ng word, share mo yung experience mo the whole week. Yun lang. May other, minsan nagpapalaro. May mga worship, yun. Pangatlong tanong. Paano nagsimula ang Better Together idea? So, napag-usapan kasi namin na talagang 2,000 years later. I mean, as a group kasi sobrang nakaka-bless yung di ba gaya nga nasabi natin sa live group natin, na part na siya ng routine mo, yung na nakakatanggap ka ng word ng Lord. It's better na mas ma-bless mo yung binibless sa'yo ng Lord. It's a way na rin para hindi lang kami yung sumasalo nung nalalaman namin, nung nare-reveal sa amin ng Lord. Kumbaga parang hindi lang siya basta para sa amin. It's also for people rin para ma-receive nila ganun. Pangapat na tanong. Anong purpose ng BT o Better Together idea? The purpose na to, syempre, ma-share natin yung kung ano ba yung revelation sa atin through devotion, and ma-share natin to sa mga followers ng followers. Ayan. Amen. Panglimang tanong. Anong edad nagre-range ang light group niyo? Sa amin, ako po, 68. Wow! Opo, yung age po. 16 nag-start. Susunod na tanong. Paano mo na-discover ang light group mo ngayon at sino ang nag-advise sa'yo sa light group mo? Great question. Actually, mag-isa lang talaga ako kasi si nanay, si mentor, hindi mo si nanay. Si nanay. So, ayun nga, nagka-campus ministry siya. So, kumbaga parang isa sa mga classroom namin yung napuntahan niya. And isa lang ako sa room na talagang nagkaroon ng encounter with the Lord. Ayun, na-discover ko yung life group sa school. So, sa mga schoolmates ko na, may ganito palang, parang community where you can share your life. Masaya kasi nga, hindi mo ma-feel na mag-isa ka. Next question. Through the years na nakasama mo itong mga taong ito, how would you describe the impact of these people sa buhay mo? Parang hirap siya. Hindi, siguro, dahil sobrang tagal ko na din naman talaga silang nakasama. Sobrang laking tulong nila, laking impact nila sa buhay ko. Kasi hindi lang ako nabago dahil si Lord yung naging way, pero isa din sila sa part ng growth ko. Kasi talagang, kapag nag-lead ka talaga ng tao, talagang pati ikaw mapapasunod, pati ikaw matututo. Kaya masasabi kong through the years na talagang pinagsamahan namin, lahat yun worth it. Kaya talagang pinapanalangin ko din na mas makasama ko sila sa mas mahaba pang panahon. Friends pa rin ba kayo even outside of the light group? Yes naman. Actually, if you need help, gano'n, you can reach out to them. Tapos kapag syempre kapag nakakasalubong, hindi naman maiwasan kasi isang lang naman kami. So, nagkakasalubong. So, yes, we are friends. Then, nakakapagkwentuhan din minsan. Then, kapag may mga time kami, actually, nag-meet din kami sa labas. Ano nakakatulong ang light group sa buhay mo? Sobrang naging malaking impact siya lalo na sa part na syempre, kumaga, yung nasa loob ka ng environment na hindi ka kikilahin pababa, yung mas iaangat ka pa nila, mas tutulungan ka nila lalo na sa relationship mo sa Lord. Kasi yun naman talaga yung totoong purpose ng light group talaga. Since may mga taong ayaw mag-join ng Light Group, paano mo ma-encourage ang mga tao na nag-hesitate mag-join ng isang light group? Siguro through sharing my experience. So, kasi siguro mas maintindihan nila pag na
nakwento ko sa kanila kung paano ko ba na-overcome yung mga, yung mga naramdaman ko rin yung gano'n. Tawag dito, Kumaniklan na sa mga taong hindi ko naman. oo, hindi ko naman masyado talagang kilala or hindi ko ba masyadong nakasama pa. So, yun, i-share ko yung mga experience ko. Siguro sa akin, encourage ko yung mga nag-hesitant talaga mag-join sa life group. Yung katulad nun sa kanya, siguro sabihin ko din sa kanila yung importance ng ng life group. Tsaka kung ano ba yung mararanasan tsaka mararamdaman nila kapag talaga napabilang sila sa life group. Ayun lang. Okay, nalaman na natin lahat tungkol sa life group. Ngayon naman, alamin natin ang inyong mga ugali. Sino ang pinakamabilis mapikon? Parang wala sa life. Wala mababait kami. At feeling ko lang si Marga kasi medyo sensitive siguro siya kapag saan. Sa akin lang. Tama, Ako, tama. hindi. Sa amin may pagyaya. Okay lang po sa Para sa'yo, sino ang pinaka-giver? Yung parang lahat nagbibigay. Ako? Wow! Sa mga magkakapatid, siyempre sino? Oo nga. Lahat ka. Kasi wala silang maibibigay. Kami yung mag-receiver. Pero depende kung sino may kailangan. Siguro iba't ibang aspect. Oo. Ayan, pwede po kayo mag-chat sa kanila pag may kailangan po kayo. Dito po. Ayan. Sino ang pinakamabilis mag-pray? Kita na, feeling ko. Paano yun? Mabilis, I mean mahaba siya pero sobrang bilis. Rapper kasi ako. Mabilis. Ang bilis talaga. Mahaba siya mag-pray. Pero yung Mabilis magsalita. Ngayon, sino naman ang pinakamatagal o laging late? Ako na to. Siya. dahil working na siya, kaya siya lang Ang laki din ang pinanggagalingan mo. From Santa Maria, Bulacan. Siyempre, kung may laging late, sino naman ang pinakamaaga sa life group natin? Ito. Hindi ako si Ako. Sabay kami. Next question. Sino ang laging soup o sabaw? Lutang. Ano, depende. Depende sa ginawa mo buong. Oo. Depende sa pagod. Marami kaming Parang yun, kilala. yun nalulutang. Feeling namin right now, ito. Oo, sa ngayon. Sino naman ang pinaka-antukin? Wala. Lahat po yan. Hindi kasi lahat pag magkakasama naman tayo, alive naman tayong lahat. Maaga lang matulog eh. Hindi na. Sino ang pinaka-pabida? O Jolly. Si Tim po, wala po siya nagkakamatay. Ngayon po sa video, makikita niyo po siya. Sino ang pinaka hindi naliligo? Ako po, inaamin ko. Hindi ako Wait, sa auto no? Ano, parang mo nalaman? Wala, pinakita ko! Oo, hindi ako lagi naliligo ng buhok. Hindi kasi para mag-body. Uy, naliligo man ako ng katawan. Ako pag na lang. Ano ba yan? Sino ang pinaka-talented? Siya. Ako na to, te. Sa'yo natin. Sige, Sa'yo ko daw. Dancer. Okay. Hindi, Next question. Sino naman ang pinakamagaling sa math? Kasi mga finance. Ako na lang. Baka si Ate. Hindi ako finance. Example. Sila nag-aaral. Hindi na talaga yung accountant. Ito po. Kahit wala ka dito, bidang-bida ka. Next question. Sino ang pinaka-pangasar sa grupo niyo? Ako na lang lagi. Si Tini, wala po dito. Lalabas siya. Naniniwala ba kayo? Behind the scene, ano? Tama. Kuya. Ang aming Repeat. BTS. Next, pagod na po yung mga nagtatanong sa amin. Hindi na lang. Next question. Sino ang pinakamasipag sa inyong life? Sana, I think. Yeah. Naghuhugas ko ako. Hugas na Hindi nasabihan. Hugas pa yan mamaya. Hindi na pinipilit yan. Nagwawalis yan. Sino naman ang pinaka-clumsy? Si Mark. Or English? Si Mark. Ako po. Siyempre, Aminado naman po ako.
Ay na nga, last. Sino ang pinakamasunurin sa inyo? Ano ba in terms of what? Masunurin? Like, Bilang anak, bilang ano? Kapag devotion. Kunyari, bibili sa labas. Kayo yun. Para sa loob. Kayo yun, yung mga ano. Hindi kayo na lang. Kumbaga, like sa, pag-devotion kahit binasabihan. At ayoko magsalita kasi baka masaktan sila. Alam nyo na sa sarili nyo. Kinanay. Sumusunod naman ako kay nanay. Takot ko sila. Ang huli, sino gusto mag-pray? For you, ano ang mga key? Lord, Ano ang key para maging strong ang life group? para sa akin is yung commitment. Kasi kahit makita mo yung maganda or pangit sa mga taong nakakasama mo sa isang grupo, sa isang pamilya, or sa isang life group, sobrang mahalaga ng commitment ninyo sa isa't isa. Sa akin, siguro yung communication talaga, na kahit hindi kayo magkakasama palagi, pero you keep in touch, na parang reach out kayo sa bawat isa. Siguro yun yung pinaka, din, kung bakit bumabalik tayo sa kung bakit nandun pa din yung relasyon natin sa bawat isa sa, or sa life group, yung communication. And transparency. Yeah, from the word itself, transparency. Parang staying true to what you're feeling. Kumbaga, Totoo. parang mas madaling makikipag-communicate, mas madaling ma-address yung mga bagay na sabihin natin na kasi syempre hindi naman may iwasan yung lapses, yung mga tampuhan sa life group, hindi naman naiiwasan. Mas madaling ma-resolve yun kapag transparent tayo sa relationship. Siyempre, mas una kailangan relationship sa Lord. Siyempre, kung may relationship ka na sa Lord, mas madali na lang sa'yo relationship sa mga sa mga palay. Siguro sa akin, yung love, lalo na love from the Lord. Kasi syempre, alam naman natin na napakahirap talaga mag-share ng love sa mga tao na sa paligid natin. Pero dahil alam natin na i-source natin is sa Lord, di ba parang yun na lang talaga yung dumadaloy sa atin. Kumbaga, tayo din yung nagiging channel of love, hindi lang ng blessing. Hindi, nag-receive tayo together, tsaka at the same time, nagiging better din tayo. For me, kasi it's a two-way, parang, so, para maging strong yung life, you need to make time for one another. Nandyan ka para pakinggan mo sila, and nandyan din sila para makinig sa'yo. So, ayun, kahit meron kaming differences, meron kaming iba't ibang ginagawa sa buhay, iba't ibang season, but we make sure that we make time for each other. Last question. What makes you stay sa life group nyo in one word? Love. Yung love talaga. Same ba yung care? Parang mag-iba rin. Friends. Yung vision. Ako lang din, love. That's why siguro kaya kami gusto namin maging better together because we love each other so much. And we love the Lord so much. Salamat po. Sana nasagot namin yung mga tanong nyo. And for the other questions na gusto nyo itanong, feel free to message us. And stay tuned for more episodes. Ayun na. Goodbye! Anyway, thank you po sa mga behind the scene na person. Bye-bye!